Another day, another vlog. For today's video mga loves, samahan nyo na naman kaming magala, magbanlaw sa ilog. Yes mga loves, dahil wala tayong tubig ngayon, kailangan nating dumayo para makapagbanlaw ng damit at maisampay na rin natin kasi malapit nang walang masuot yung aking dalawang anak. Yes mga loves, kitang kita nyo naman tirik na tirik ang araw nito pero walang makakapigil dahil kailangan na nating mabanlawan itong damit. Ganito yung hirap kapag wala kang sariling tubig. Kung walang magbibigay, ay wala kang gagamitin. Yes, mga loves, ganun talaga. So, habang pupunta kami doon, nadaanan namin dito sila Lola at yung dalawa naming pinsan, napupunta rin silang makikiigib sa kabilang bahay. So, hinintuan namin sila dito kasi inaabot ni Lola si Marco. So, ito namang si Marco, sinubukan nilang kunin. Kaya lang yung bata, syempre, alam niyang may pupuntahan. Umiyak siya nung kinuha siya ni Lola. Kahit anong sabihin nila at anong pilit at anong uto nila na magaganda dyan, hindi talaga sasama si Marco. So, sa pagpapatuloy, ayun, wala nga tayong supply ng tubig. Kaya naman, yan ang isa sa mga rason kung bakit nagsisikap tayo sa buhay. Dahil iyan ang isusunod ko mga labs. So, nung mga nakaraan, nagkaroon tayo ng medyo marami-raming pera. Bumili tayo ng mga kagamitan dito sa bahay. Gaya ng Dora box natin. And nakapag-ipon na rin tayo ng kahit papaano, nakabili tayo ng video okay, ng washing, ng dryer, at kung ano-ano pa dito sa bahay. Then nakapagpundar na rin tayo ng ating mga alagang baboy at nakapag-release na tayo ng kung ilang beses. So isusunod natin yung tubig mga loves kasi ang hirap ng walang sariling tubig. So ang target talaga natin ngayong taon na to ay magkaroon ng sariling tubig. Hindi natin alam kung paano, kung balon, poso, or ipapadrilling na lang natin para lang magkaroon tayo ng tubig. Actually, sabi ng mga nauna dito sa amin, o sabi ng mga magulang namin, meron daw talagang sapa malapit dito sa amin mismo. Kaya lang nasira siya nung mayroong nagtayong farm dito sa malapit sa amin. Kaya sila yung nagsusupply ng tubig. Kaya lang siguro dahil marami sila ring alaga at kailangan nila ng tubig, bihira silang magbigay ngayon dahil summer. So ayan, nanggaling na kami dito nung nakaraan and doon sa banda doon yung aming pinuntahan. And sabi ng asawa ko, subukan niya daw dito sa bandang taas. Kaya lang masyado palang maagos. Kaya hindi mabitawan si Marco kapag naliligo kasi syempre bata pa at mahirap na baka madisgrasya. So ito nga pala sa bandang baba ng pinagbanlawan namin, merong malalim na parte. So sinubukan ng kapatid ko kung kaya niya bang abutin yung lalim. Sabi niya ay kaya niya naman daw, kaya lang masyadong maraming lumot at masyadong maraming putik doon sa ilalim, kaya naman hindi na sila dyan nagtagal. Pero bago kami umalis, syempre pinatry ko muna sa asawa ko and sabi ko ay tingnan ko kung paano siyang lumangoy dahil sabi niya nga ay marunong nga daw siyang lumangoy. So sige nga, testingin natin. So ayan, humanda kayo sa pagtalo ng isang balyena sa ilog. Charis. At ayan na nga, nakita nyo naman kung paano nalaglag ang buko sa tubig. Charis lang. Yes, mga loves, tumalon ang baboy. Charis, tao talaga yun mga loves. So, inaasar ko nga pala siya dyan pag-ahon niya dahil grabe naman. Parang nahulog na balyena sa tubig. Sa sobrang talon ng tubig. Nagulat ata yung tubig sa kanya. So, yun mga loves. Pagkatapos nga pala nun, ay naligo na kaming tuluyan at umuwi na kami. Kasi tanghaling tapat na rin yan at magtatanghalian na, kaya naman nagdesisyon kaming umuwi na. So ayun no, itong vlog na ito ay para i-inspire kayo na kahit ang daming pagsubok at ang daming kahirapang dumadaan, pilitin nating lumaban at wag sumuko. Kasi kapag sumuko tayo, talo tayo mga loves. Mas lalong hindi natin maaabot yung mga gusto nating abutin at hindi natin mabibili yung mga bagay na gusto nating bilhin kapag hindi tayo nagsikap. Kaya naman, sana'y magsilbing inspirasyon ito sa lahat na kahit sobrang hirap ng buhay ngayon, maniwala tayong darating at darating ang araw na tayo naman ay makakapunta sa itaas at mabibili natin yung mga bagay na gusto talaga nating bilhin. Kasi yan talaga yung motto ko sa buhay mga loves. Hindi porket naghirap tayo ngayon ay hanggang dito na lang. Bilog ang mundo, maaring balang araw or sa isang araw umaya naman sa atin ang panahon.
iisa ang araw, sabi nga nila, at bilog ang mundo. Basta't kapag nagkaroon tayo mga loves, ito lang sasabihin ko sa inyo, kapag nagkaroon tayo kahit kaunti man yan or madami, isipin lagi natin ang kinabukasan. Huwag tayong ubos-ubos biyaya at lagi nating isipin kung ano ang mangyayari sa mga future. Mag-invest tayo sa mga bagay na alam nating habang tumatagal ay tumataas ang value at huwag sa mga bagay na panandalian lamang at hindi makakatulong sa atin pagdating ng mahabang panahon. Yes, mga loves, yan ang turo sa amin ng aming mga magulang na kapag nagkaroon ka ng pera, marami man yan o kaunti, isipin mo laging mag-invest doon sa mga bagay na alam mong habang tumatagal is nagmamahal. Huwag doon sa mga bagay na panandalian lamang dahil hindi ka niyan matutulungan pagdating ng oras ng kakapusan. Yun lang mga loves for